Siyempre kapag tayo ay naedad na, hindi naman puro karne ang kailangan nating kainin lagi at ihain sa ating pamilya. Kailangan may gulay din para balance at healthy ang mga bata. Kaya naman ngayong araw, hello mga manay, muli akong inyong madiskarting nanay. Tara, magluto tayo ng simpleng gulay. Eto nga pala kung nakikita ninyo, halo-halo tong gulay na pinapakita ko sa inyo. At kung matagal ka na nga nakasubaybay sa akin, maaalala mo yung mga nirepack ko na gulay na halo-halo na nilagay ko sa freezer. Eto nga pala yon mga manay. Yung may broccoli, chicharo, tapos may carrots at may young corn. Bali nga ngayong araw ay lulutuin ko na to lahat para may pang-stock naman po kami dito sa bahay. So dito sa nakikita ninyo, bali binablanch ko yung mga gulay para hindi na siya matagal lutuin mamaya at para ma-maintain yung manamis-namis at malutong na lasa nito. I-set aside lang natin kapag na-blanch na natin yung mga gulay. Sa isang mainit na pan, naglagay lang po ako ng mga 2 tablespoon ng olive oil. Kung wala naman kayong olive oil, ay pwede naman po kahit ordinaryong mantika. Then, magigisa ako dito ng kalahating kilo ng atay ng manok. Or kung hindi naman kayo kumakain ng atay na manok, ay pwede nyo itong palitan ng chicken breast mga manay. Bali, sasangkutsahin lang natin to para kasi hindi siya malansa kapag hinalo sa gulay. So, habang sinasangkutsa ko to, ay lalagyan ko ng pampalasa, konting asin, paminta. Tapos nito ay hahalu-haluin ko lamang po ito ng bahagya para maiwasan din naman na masunog at madurog. Bali nga pala, katamtaman lang din ang apoy. At ito nga palang lutong ulam na ibabahagi ko sa inyo ngayong araw ay mixed veggies with cream of mushroom. So yes mga manay, pwedeng-pwede po ito sa mga handaan. At dito nga kung makikita ninyo, binabalik-balikan ko maya-maya yung ating atay ng manok para naman nababaliktad natin kasi kailangan matanggal talaga yung mga dugo-dugo na nakikita ninyo. Kapag ganito na ay pwede na natin tong hanguin at itabi muna natin. Then dito sa ating pinaglutuan ay magigisa na tayo dito ng bawang at sibuyas. So, ang gagawin natin, ilalagay muna natin yung bawang. Bali nga pala sa bawang, depende sa inyo kung gaano karaming gusto ninyo. Kung medyo gusto nyo maraming bawang, ay pwedeng-pwede naman. Then, susundan na rin natin ng sibuyas. Puting sibuyas o pulang sibuyas ay pwedeng-pwede naman po dito. At kung mapapansin nyo din mga manay, hindi na rin ako nag-add ng mantika. Then, dito nga pala, once na magisa na yung bawang at sibuyas, ilagay na natin yung isang lata ng cream of mushroom. Tapos, isang lata rin ng tubig na puno. Then, meron tayo ditong oyster sauce. So, hindi ko to inubos. Naglagay lang ako ng mga 2 tablespoons mga manay, pampalasa. Then, dudurog-durugin natin yung cream of mushroom na yan. Ganyan. Masarap po ito ihalo sa gulay. Talagang kapit na kapit at talagang malasang malasa. Basta wag nyo lang pong i-overcook yung mga gulay para manamis-namis at malutong pa rin. So, dito nga, sa nakikita ninyo, maglalagay din ako ng chicken cube. Yun ay optional ha. Then, konting paminta ulit at konting asin. So, pwede nyo rin yan tikman. Base po yan sa timpla na nais ninyo. Mas mainam yon para makuha nyo po yung lasa na gusto nyo dun sa inyong niluluto kasi hindi naman tayo pare-parehas ng timpla na nais. At dito nga mag-a-add pa ako ng tubig sa kalahating lata na ginamit natin kanina. Kasi para sa akin, nalalaputan pa ako dito sa ating sauce. Then, pagkalagay nga ng tubig, durug-durugin nyo pa yung mga namumuo na cream of mushroom. So, kapag wala na kayong nakikita, pakuluan lang po natin yan ng bahagya. At pwede na natin ditong ilagay yung mga gulay na na-blanch natin. Mga manay, kapag nilagay na yung gulay, hindi na to kailangan patagalin ang pagluluto ha. Para maiwasan po na ma-overcook yung gulay natin. Kasi masarap po talaga sa gulay, yung malutong at manamis-namis para na-maintain yung sustansya ng gulay na nandun pa rin. Then ilagay na rin natin yung atay ng manok na tinabi natin kanina. Pero again, hindi po pare-parehas no. Kasi may kilala din ako na gusto nila overcook yung gulay. Ayaw daw nila kapag malutong kasi nahirapan daw silang nguyain. Kaya mas mainam na kapag magluluto kayo neto, tanungin nyo rin yung mga kasama ninyo kung anong luto ang nais nila. Kasi para sa amin dito sa bahay, gusto nila yung malutong na gaya nito, yung talagang manamis-namis na lasa ng gulay ang malalasahan natin. So kapag ganito na ay okay na po ito. Bali pakulan lang natin to ng isang kulo, then maya-maya ay pwede na natin tong iserve. At dito nga pala mga manay, sa aking share sa inyo na lutong bahay, ay may bibigay ako sa inyong technique para
pwede nyo rin pong itry sa inyong tahanan. At dahil nga nagmamahalan na lahat ng bilihin, tayo na lang ang hindi minamahal, charis. So, i-share ko sa inyo yung mga technique para tumagal yung gulay at lagi kayong may gulay na kakainin. I-reheat nyo na lang. At hindi lang naman din po akong gumagawa nito. Kahit sa ibang bansa ay ginagawa na rin nila yung ganitong diskarte. Pero bago yan, ipapakita ko sa inyo kung gaano ka-fresh at talagang hindi na overcook yung gulay natin na niluto. Nandito yung masarap na malinamnam, na manamis-namis, na talagang napakasarap kainin. Kaya naman dito pa lang ay pwedeng-pwede ka nang mag-no rice, pwede mo nang papakin. Bali nga pala, ito yung diskarte na i-share ko sa inyo at alam ko hindi lang din naman ako ang nakagawa nito, marami na. Kaya sa mga hindi pa nakakapag-try nito, i-try nyo na kasi malaking bagay po ang maitutulong nito, mas malaki din po yung matitipid natin sa oras at sa gas na tumataas. So itong silicone molder mga manay ay nabibili na online. Ito po yung kadalasan na ginagamit para makapag-preserve tayo ng ulam na hindi na tayo araw-araw nagluluto para mas makatipid tayo sa gas at sa oras. Pagkatapos natin maglagay sa ating mga molder, palamigin at ilagay sa freezer, then ilipat sa isang Ziploc container at tumatagal ng 1 to 2 months.